Isasagap ko ang kapangyarihan ng mga demonyo. So, kaya ako napunta dito ngayon kasi mayroong ipinadala si Lucifer sa kanyang mga tauhan na harangin yung aking mission dito. So sana ay makita natin itong demonyong ito para mapatay natin to. So yan mga kapatid ko, hindi ko ito inaasahan na magpadala rin pala ng tauhan si Lucifer dito sa mundo para pigilan ang aking misyon. Itong area na ito, dito binaba ni Lucifer ang kanyang tauhan para puksain ang mabubuting tao. At kasama talaga ako talaga ang mission ng mga demonyong ito kung bakit sila nandito. So sana makita natin itong demonyong ito para mapigilan din natin ang kanyang mission dito sa mundo. At alam ko hindi lang to nag-iisa, maraming pinadala si Lucifer dito sa mundo para pigilan ang aking mission sa pagtudas, sa paghuli ng mga masasama. So sana ay mapakita sa atin to. Pero pag mahuli natin to ngayon, mga mahal ko kapatid, ay gusto ko kausapin muna kung bakit talaga siya nagpunta dito sa mundo ng mga tao. At isa pa mga kapatid, itong tauhan ni Lucifer na ito ay nagmumula pa ito sa impyerno. Hindi rin basta-basta ang kanilang lakas, may kalakasan din sila. So, sana ay makita natin to at para mapigilan din natin sila. Hindi ko talaga ito inaasahan magpunta din sila dito sa mundo ng mga tao. Pero nasisiguro ko hindi sila mananalo sa akin kahit gaano ko sila kalakas. Ito ang pinakaayaw ko mangyari, mga mahal kong kapatid, na pati ang mga demonyo ay magpunta rin dito para gumawa ng misyon sa kadiliman. Pero huwag kayong mag-alala, hindi tayo pababayaan ng ating Diyos Ama. Ramdam ko ang kanyang enerhiya, andito na siya ngayon. Pero sige lang, antayin natin na siya mismo lumapit sa atin. Kasi alam ko rin, alam na niya na andito na ako. So sasalubugin ko siya at para malaman natin kung ano talaga yung kanilang mission dito. Pero alam ko na ako talaga ang kanilang kontrarya. At ito mga kapatid, meron lang po akong gusto ipaliwanag sa inyo. So dahil isa akong anghel na nagmula sa langit at tinadala ko dito ng ating Diyos Ama, hindi ibig sabihin na hindi mauubos ang lakas ko dito sa mundo. Kasi yung aking kapangyarihan
ay malaki talaga ang diferensya. Kung nasa langit ako, hindi maubos ang aking lakas. Ngayon, naandito ako sa mundo ng mga tao, darating talaga ang araw na mauubos din ang aking kapangyarihan. Pero huwag kayong mag-alala, kasi kung dumating man ang panahon na manghina din ang kapangyarihan ko dito sa mundo ng mga tao, lalo na ngayon na si Lucifer nagpadala ng mga tauhan dito. Pero kahit ganoon pa man, huwag kayong mag-alala, kasi may solusyon dyan para magtagal ako dito sa mundo ng mga tao. So may solusyon dyan. So gano'n aking sinasabi kanina, darating ang araw na manghina ako, dahil lalo na ngayon nagpadala sa Lucifer ng mga masasamang tao, mga demonyo ito. So hindi talaga mapigilan na magamit ko ang aking orasyon. Hindi basta-basta mga kalaban ito. So sila ang aming kalaban doon sa kabilang mundo, hindi dito. So ang hindi ko lang inasahan kung bakit sila pinadala ngayon ni Lucifer. Hindi lang ito nag-iisa, may kasama pa ito. So gana aking sinasabi, manghina man ang aking kapangyarihan, malalaman niyo yan kasi aakyat ulit ako sa langit. Pero kung ayaw nyo na bumalik ako sa langit at iiwan ko ulit si Jigo dito, may solusyon dyan. Kailangan mag-alay si Jigo sa akin para hindi ako pabalikin ng ating Diyos Ama sa langit. Yun lang talaga ang paraan para magtagal pa ako dito sa mundo. Gusto kong tulungan lahat. Alam ko marami pang kalaban. Andyan pa si Supremo, no? Napakademonyo din yan. Walang pinagkaiba yan sa mga tauhan ni Lucifer. Andyan pa si Ligaya. Matagal, alam ko matagal ng commander yan. Minsan mawawala, minsan bumabalik. Pero alam ko ang kahinaan nila, no? Pag makaharap natin sila. So yun lang talaga ang paraan. Kasi pag dumating naman ang tamang panahon na manghina ako, so kung takitin ako ng ating Diyos Ama sa taas, wala akong magagawa. Pero kung gusto nyo na magtagal pa ako dito, kailangan mag-aalay si Jigo ng kambing sa akin. Walang pinagkaibang alay ko doon sa ama ni Jigo. So gusto ko lang ipaliwanag, baka magtaka kayo kung bakit bigla ako mawala, no? Kung bakit biglang bumalik itong camera kay Jigo. Kasi ako bilang guard angel ni Jigo, tingnan nyo naman, halos magkapareho kami ng galaw. Halos magkapareho kami ng pag-deliver ng salita. Ang pinagkaiba lang, yung boses ni Jigo ay parang matapang yung boses niya. At saka medyo mahaba lang, medyo konti lang din yung pasensya ni Jigo. So ako, kahit na nakaharap na natin yung ating kalaban, malalaman niyo yan kung ako si Angelo Jigo o si Jigo. Kasi gaya ngayon, ang aking panalita ay kalmado lang, kasi ganyan talaga, no? Kami mga guard angel sa bawat tao. So hindi kagad kami gumagawa ng galaw, no, na ikapapahamak. So pinakausap natin yan, binibigyan ng pasensya. So kagaya nito ngayon, itong tauhan ni Lucifer, mga demonyo ito, napakausapin ko lang muna. So alamin natin kung ano talaga ang ginalang patay. So basta yun na nasabi ko na sa inyo, na sana ay hindi kagad ako makabalik sa langit, na kasi ako din gusto kong tumulong pa, pati yung ating Diyos Ama. Pero siyempre hindi ako hayaan ng ating Diyos Ama na manghina na lang dito sa mundo ng mga tao. Kasi kung doon lang talaga sa langit, walang panghina na mangyari sa akin. Pero dahil andito ako sa mundo ng mga tao, dahil talaga ang panahon na manghina ako. At pag kayo makalala, kasi meron namang ano dyan, no? Meron pang magagawa para hindi maubos agad yung ating pangyarihan. So yun ang alay, wala nang iba.
sana ay kung dumating man yun na makatulong kay Jigo para maalayan ako. So yun lang na akong napaliwanag sa inyo lahat. At may mga nag-comment na kung ano daw dapat gawin para na makapunta doon sa langit. At may nag-comment din kung ano ang purpose ng simbahan. So sige, paliwanag ko sa inyo ang simbahan. So ang simbahan, ginagawa yan ng bahay, no? Bahay yan ng mga kung sa Bisaya pa yung nagtuo ba na may ginawa. Pero ang simbahan, ginawa ang simbahan para marinig no ang salita ng Diyos. So kaya tayo pumapasok ng simbahan para marinig natin kung ano yung mga nangyayari, no? 3,000 years ago, 2,000 years ago, kung ano yung mga laman ng Biblia. So yun ang purpose ng simbahan, ginagawa yan para marinig natin ang salita ng Diyos. Pero alam ko marami ang pumapasok sa simbahan, pero yung kanilang puso ay wala talaga, no? Parang wala lang, pasok labas lang sa simbahan na parang walang nangyayari. So simbahan, hindi yan makapagligtas sa isang tao. Yun ang katotohanan, no? Kung hanapin natin ang Panginoon hindi sa simbahan, hindi sa simbahan. Kung hanapin mo ang Diyos, no, ang tagapagligtas mo, kung gusto mo talaga siyang hanapin, dyan sa puso mo. Kasi ang simbahan, ginawa yan para marinig ang salita ng Diyos. Pero walang mangyayari. Nakakarinig ka naman ang salita ng Diyos, pero hindi mo wala naman ang Diyos sa ating puso. So yan, may nag-comment kasi, nabasa ko. So kung gusto mong hanapin ang Panginoon natin, hanapin mo dyan sa puso mo, wala nang iba. Kung tumawag ka man sa Kanya, isa puso mo yung pagtawag sa Kanya. Ganun lang kasimple yan. Kasi ang simbahan, hindi yan makapagligtas sa isang tao. Ang makapagligtas sa iyo ay ikaw mismo, dahil sa puso mo na. So yan, seryoso ka, isa puso mo ang ating Diyos. Yun lang. So yun lang, gusto ko lang paliwanag yung may nag-comment kasi nabasa ko. So marami nagsimba na walang Diyos. Ganun lang kasimple. So ayan, hindi mo mahanap ang Diyos. Kung gusto mo hanapin ang Diyos, nasa puso mo lang. Kasi wala magagawa yung marami kang salita. Oo, nagdarasal ka, pero wala sa puso mo, useless yun lahat. So yun lang muna ng ating paliwanag. Sana ay makita natin itong tauhan ng security naman. Kasi gusto kong alamin kung bakit siya nandito, kung ano yung kanyang mission. Pero alam ko, ako talaga ang kanilang mission. Gusto nila akong pigilan sa aking plano. So, pasensya na kayo kasi gusto ko lang, no, i-explain kasi nga nag-comment kasi. So ulitin ko, walang simbahan na makapagligtas ng tao. Makapagligtas sa'yo, sarili mo mismo. Kasi diyan ang aking sinasabi kanina, maraming nagsimba na walang Panginoon, walang Diyos sa buhay. So kahit hindi ka nagsimba, basta yung pagtawag mo sa Panginoon nandito sa puso mo, ganun lang. So ramdam ko, malapit lang dito itong tauhan ng sakyan na pinadala para pigilan ang aking mission. Ramdam ko na siya, malapit lang dito.
So may sumabay pa na uwak. Ito mga uwak na ito alam ko. Mga spy ito ni Supremo. Pero wala akong hindi ko papansinin yan kasi bali wala naman yan sa atin. Ayun na. Yan ang sinasabi ko. Kaibigan, halika muna dito. Relax ka lang. Relax ka lang kaibigan, relax ka lang. Alam ko kung sino ka, kaya relax ka lang. Halika dito konti. Kasi gusto ko tong kausapin. Ayan mga mahal kong kapatid, mayroon siyang dalang mukha. Relax ka lang, huwag kang gumawa ng ano, relax lang. Kasi alam ko kung saan ka galing. Agod, kabalo ko ahagikan. Ikaw yung ipadala dari nila daya. Oh, huwag kayong mag-alala kasi yung mission ko dito para sa kabutihan. Ang ikaw lang. Si kabutihan! Ba't ka nagpunta dito? Sa mundo ng mga tao? Ha? Kay, tungod ni mo buhanga ka. At yun niya. Ay, huwag ka magsalita ng ganyan. Hindi ako maghanap ng gulo. Gusto lang kitang kausapin. Kuhan-kuhan na kadusin. Na, Kasi ang hangad ko dito ay gagawa ko ng kabutihan. Pero hindi ka pa nabagsak dito sa mundo ng mga tao. Alam ko na mayroong pinadala si Lucifer na para yung plano ko ay maharang ninyo. mga kabalo. Tungod sa kumagahe. Alam ko naman na malakas. Alam ko na malakas ka pero relax lang. Gusto lang kitang kausapin. Wala kang lugar dito sa mundo ng mga tao. Di ba lang lugar? Ha? Kasi demonyo ka eh. Tauhan ka ng Lucifer. Kabalo mo na yung isang kuhan eh. Alam ko. Alam mo nga ako kung saan ako galing eh. So relax ka lang. Pag-usapan natin to. Pag-usapan. Oo, may itak ka pa. Tungod ni mo. Oh, bakit ako? Relax ka lang muna. Ito ng mga vlogger, tutang ina. Hindi, huwag mong idamay. Ang tanan! Huwag mong idamay ang mga vlogger dito. Walang kasalanan ng mga vlogger. Kasi kung bumaba ka dito para sa akin, para harangan mo yung mga plano ko, mission ko, huwag ka mong damay ng ibang tao. Yung mga kadamay. Wait lang, dyan ka lang. Relax lang. Kasi hindi naman ako naghanap ng gulo. Karol. At yun, di ka buhanga ka. Relax lang. Huwag mo akong pagsalitaan ng ganyan. Kung patay ni mga kuhandre sa kalibutan. Kung sa may akong ipatay, kung patayan ako ang mga dautan, Oo. o siyempre, kasi masama sila. Di masama. Masama yung mga pinapatay ko. Samua. Mas ginahan sila supera na. Siyempre, Patay man mo. kasi mga demonyo kayo, mas masaya kayo kapag makapatay kayo ng mga buting tao. Pero kami ng mga anghel, alam mo na ang anghel ako, di ba? Kaya relax lang muna. Kadlukan mo buhanga ka. Relax lang. Doon ka sa unahan. Kasi gusto lang kitang kausapin, doon lang. Kung gusto ko kausapin. Relax lang. Alam ko kung anong mission mo. Nagtigilan ninyo ako. Pero alam ko hindi niya matigilan. Pero kung gusto mo na Sige lang yung metip. wala yan sa atin. Tik na yan. Ganun Okay na. Nakita mo na. Hindi lang kaya mong gawin. Yung itak mo, may ano ba yan? Oo, ganun. Anong kayang gawin yung itak mo? Wala ka rito, Kasi nga na tunay mo kagahi. Kapagtan mo layo may book ka. Tangin na. Ano sasabi mo na matamaan ako sa itak mo? Wala naman Sama ng mga gahuman ni mga. Ano di makamadablan buhanga ka. Wala kami na dito. Gusto ko tayong usapin. Wala ka rito. Mahala ka ng buhanga ka. Dito lang, hanggang dito lang. Wala naman palang silbi ang itak mo sa akin eh. Tangin na. Gusto mong masubukan yung lakas ko. Wala yan. Ito, sa'yo. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Kaya sinabi.
Hindi lang. Hindi pa lang yan yung gagawin ko sa'yo. Ha? Hindi pa lang yan. Oh, tingnan mo. Napakatapang mo pero wala ka naman pala magagawa. Ipakita mo nga yung itak mo. Ganun ka kami nila, kalihok. Putang ina. Wala ka naman magagawa. Baka na yung itak mo. Ganun ang itak mo sa akin. Baka gusto mo, ito ang papatay sa'yo. Ha? Tangin na. Nila ang kalihok. Lingkod. Lingkod yan. Tangin na. Kalihok. Tangin na. Alam ko tao ang kinag-super. Oh, itong gamit mo. Ilang silbi sa akin to. Oh, sige, hindi mo na kapag-proposin. Nagbibigyan mo na kita. Oh, yung itak mo, hawakan mo yan. Nagbibigyan mo na kita. Kung mag-alala, hindi mo na kita proposin. Hindi makakapo na niyo eh. Pagbigyan mo na kita. Alam ko, tauhan ka ni Lucifer. So, hindi mo na kita papatayin, ha? Saan naman eh? Wala, hindi ka na makagalaw dyan kasi yung nilagay ko sa'yo na orasyon, may tali yan. So, kahit anong gawin mo, hindi ka na alis dyan. Hindi ka na makaalis dyan, kaya magdusa ka. Gusto lang kitang kausapin kanina pero gumawa ka ng galaw na ano eh. Pinampasok pa ako sa itak mo eh. Wala namang epekto sa akin yan. Nakupunta na. Sa pumunta na mo. Andrea, ang padala nila. Marami kayo? Ha? Ito ba sa pupunta na? O ano yung tanong mo? Ikaw na isang ipadala Andrea. Alam ko naman na ako lang mag-isa pero alam ko marami kayo. Hindi ka nahadlok sa mukha. Kahit kailan hindi kami matatakot sa kadiliman. Sige, lipat kita ng pisto. Sige, tayo. Tayo ka, tumayo ka. Sige, tayo. Tingnan ko kung gaano kalakas. Sige. Doon ka, doon. Saan naman eh? Ano eh? Hindi ka kalihok. Dito. Dito. Ano ko makutulong lawas? Dia. Hindi ka na may gapos sa mga kamay mo. Hindi. Masyado ka kasing matapang eh. Dia. Sige, sunahan. Dito pika sa'yo dia. Kala ko ba matapang ka, malakas ka. Sige, linggo dia. Tingnan ko ngayon. Abo na eh. Ano naman eh? Kung ako sa'yo, mag-relax ka lang para hindi ka mahirapan. Huwag kang mag-alala, hindi pa naman kita papatayin eh. Kaya gusto lang kitang kausapin. Baka meron kang gustong sabihin sa akin, ha? Sa mga kung ano yung gusto nyo dito. Sabihin mo para malaman ng lahat. Bibi, kami ko nga. Ano mong gaon nili na madugay din sa kalibutan. Mga tao. Di ka na mo lungan. Antod dili ka mamatay buanga ka. Ganon ba? Sige, magsalita ka kung anong gusto mo. Ano yung gusto mo, mga plano mo? Diyan man yung gaon.
So ito yung itak niya mga mahal kong kapatid. Yan o, ito yung bit-bit niya. So anong pagkaramdam mo ngayon? Ha? So akala ko, alam ko marami kayo dito. Pero pagbigyan mo na kita ng kunting oras. Sama rin, marami kong gisunong ka rin! Ganyan talaga kasi masama ko eh. Dito lang yung itak mo si taas ha. Relax ka lang dyan, relax lang. Huwag kang ano. Hindi pa kita papatayin ngayon. Alam ko, marami kayo dito. Sabihin mo ang totoo. Ilang kayo lahat na ano. Ilang kayo lahat na ito nadala ni Isip kayo dito sa mundo. Tamok! So yan mga mahal kong kapatid, 50 sila no. Medyo marami rin. Anong mission ninyo? Anong ka? Tigilan ka! Pigilan niyo ako sa mission ko. Budin niyo. Ang mga kuwan dila sa kalimutan. Wak na nangahulot na. Anong say ko ano nyo? Kaning mga tao dito yung masama? Ha? So, alam ko naman na ang gusto ninyo, lahat ng mga tao sa mundo maging masama. Pero nagkakamali kayo dyan. Kasi nandito kami para pigilan din kayo. So alam ko, ang mission mo dito para pigilan din ako sa mission ko. So dyan kayo nagkakamali. Ha? Ang mga di mo magugay mo. Pangyarihan, buwang mo ka. Alam ko ang masamang kulto at kayo ay isa lang. Di ba? Tama ako? At alam ko rin na yung bumaril sa paa ni Gigo ay kasamahan niyo rin. Ano na? Ano nangyari sa'yo ngayon ha? Hindi mo kayo nabalik kasi kayo sa langit. So alam ko naman na alam ninyo na ang kapangyarihan ko dito sa mundo manghihina. Pero sa ngayon, pasensya ka muna kasi malakas ka eh. Pero meron namang ano para bumalik lahat yung lakas ko. So ngayon dahil nagagamit ko sa inyo sa mga nasagawa ko kahapon, so medyo nahihina ako pero kayang-kaya pa naman kitang labanan eh. So siguro ibabalik kita sa impyerno o hindi? Pahala ka ng buwanga ka. Ibabalik kita sa impyerno? O napatulogin muna kita dito? Mahalag pat ng giling mo. Sabi mo marami kayo dito, pero alam ko naman yun na marami kayo dito eh. So, para ano ba? So pagbigyan mo na kita ng kunting oras, patulogin mo na kita. Kasi pag hindi ka makapagsunduan sa akin, so pasalamat ka sa amin kasi mataas ang pasensya namin eh. Alam niyo yan, di ba? Alam niyo yan, mataas ang pasensya namin. Kasi kahit mga demonyo kayo, alam niyo na mataas ang pasensya namin, mahaba yung pasensya namin. So pagbigyan kita ng konting oras, patulogin kita ng mga 5 minutes. Gusto mo? Para makapag-isip ka? Sige, patulogin muna kita. Kailangan ko muna patulogin itong mga mahal kapatid. Ang sabi niya, $50 daw no? Yung pinadala kasamahan niya dito. So medyo marami rin. So galing yan sa impyerno, tauhan niya ni Lucifer. So ang sadya nila dito para pigilan ang mission ko. Pero hindi nila alam na doon sila nagkakamali. So ayan, tingnan natin ang paligid. Kasi hindi rin biro no yung 50. Marami-rami yan. Sumubay pa ang mga uwak dito.
hindi talaga ako nagkamali, no, na pinasok na area. So dito talaga binagsak yung isa na yan. Ito, galing pa yan sa impyerno. So yan ang delikado, mga mahal kong kapatid. Kasi pag mga normal lang na tao ang makasalubong dyan, hindi talaga mananalo sa kanila. Kasi kahit masamang tao sila, malakas yung kanilang kapangyarihan. So sabi niya, 50 silang lahat na pinadala sa mundo ngayon para magasip ng lagim, para patayin si Jigo. Especially ako talaga, no, yung kanilang puntarya para pigilan yung akong mission dito sa mundo. So ganun lang tayo, no? Mataas yung ating pasensya. Kasi kung si Jigo yan, kanina pa yan namatay. Pero hindi ko alam kung kayang labanan ni Jigo yan. Kasi malakas talaga yan. Yung kanyang itak, hindi basta-basta yun. Mayroong orasyon yan. Kahit malayo ka, pwede ka tamaan. So yung ginawa natin ay syempre meron lang din kakayahan na para labanan sila. Pero gaya ng aking sinabi, no, alam din nila na darating ang araw, tamang panahon naman hindi din ako dito sa mundo ng mga tao. Pero gaya ng aking sabi kanina, basta makapag-aalala lang po si Jigo ng kambing sa akin, i-continue na yung ating mission dito. Kasi hindi talaga magtagal yung aking pangyarihan dito sa mundo ng mga tao. Pero kung doon lang ako sa langit, walang kaubusan, hindi mauubos yung aking lakas. So maya balikan natin yan kasi 5 minutes na yung binigay kong orasyon para makatulog siya. So gusto ko mag-isip siya ng mabuti kung ano ang, kung magbago ba siya o hindi. Kasi kung magbago siya, bigyan ko siya ngayon ng orasyon, no, na hindi siya makapanakit sa atin. Pero sa tingin ko mukhang malabo na kasi tauhan niya ng mga demonyo, tauhan ng Lucifer yan. So hanapin ko pa ang mga kasamahan yan, pero bibalikin ko pa yung mamaya. Kasi pag hindi ko talaga mapigilan, no, mataas yung ating pasensya, pero may hangganan din yan, no? Pag hindi talaga natin siya makumbinsi, siyempre ay papatay natin, ihatid natin kung saan siya galing. So wala nang sino mang makabuhay dyan, basta kami ang pamatay, hindi niya mabubuhay ulit. So dito tayo, silipan natin to. So maramdaman naman natin kung may kalaban, pero gusto ko lang din makita ninyo itong paligid, no? Kasi kung ako lang, alam ko naman na kahit malayo pa sila, lalaman na natin yung may kalaban. So pinatulog lang muna natin, no, yung demonyo na yan. So medyo malas lang siya kasi nakita kagad natin sa dito. So yung iba, alam ko gumagamit ng kung tawagin dito sa inyo, tagulilong, no? So yan ang pangalan dito sa inyo, tagulilong, yung biglang mawala, yung hindi makikita. Pero ako, kahit magtago sila sa kanilang tagulilong, makikita ko sila. Pero hindi ako basta-basta yung manguhuli ba, dapat sila yung lumalapit sa akin. Kasi hindi ko talaga intensyon na patayin ka agad, no? Gusto kong kausapin muna. So kung hindi madaan sa usapan, yun na, papatayin natin. So babalikan natin mamaya. So nakatulog pa yun, ayun, no? So kung nakita nyo, yun lang nakatulog yan. Hindi pa yan bangon ngayon kasi 5 minutes yung binigay ko sa kanya habang patulog. Malakas talaga yung mga demonyo na yun. Hindi ko talaga inaasahan ito na magpadala yung para si Lucifer ng tauhan dito sa mundo para harangin ako, para pigilan ang mission ko. Pero hindi sila nagkakamali ang mga mahal kong kapatid. Hindi pa nagising yan, babalikan natin yung mamaya.
So baka mayroong biglang sumulpot dito, hulihin na naman natin. So ito lang no mga marong kapatid, ulitin ko. So huwag kayong matakot na manghina ako dito. Kasi kung hindi makapag-alay si Jigo, aakyat naman ulit ako doon sa langit, no? Pero ito lang ang sabihin ko sa inyo, pag makakyat ako sa langit, matagalan pa talaga ako sa pagbalik dito sa mundo. Siguro uabot pa ng 1 buwan bago ako makabalik dito. No, kasi hindi talaga basta-basta no, yung pagbalik doon sa langit. So kailangan talaga ng panahon. Pero pag makaalay po si Jigo sa akin ng kambing, so continue talaga yan, yung mission ko dito. So isa akong prinsipe, gusto ko lang sabihin sa inyo, isa akong prinsipe, ako ang gabay ni Jigo, ako ang kanyang guard angel, no? Guardian angel ako ni Jigo. So yung paninirahan ko dito ngayon sa mundo ng mga tao ay hindi po ito normal para sa akin. Kasi itong mundo ay lugar ito, no, ng mga material. So gaya ng isang tao pag buhay, material yan. Pag namatay na, spiritual, yan po yung spiritual, mga mahal ko kapatid. At sa mga nag-comment, no, kung ano daw dapat gawin, no, para may ligtas yung ating kaluluwa. So wala ka nang ibang hahanapin. Tawagin mo ang Diyos, isa puso mo ang Diyos. Kung ano yung kanyang utos, gawin natin. Pero hindi talaga yan maiwasan na makagawa tayo ng kasamaan. Kasi nga, nandito pa tayo sa mundo, no? Nandito pa kayo sa mundo. Makasalanan talaga ang mundo. Pero kahit makasalanan kayong lahat dito. So, tumawag kayo sa ating Panginoon. Isa puso natin, no? Hindi yung tumawag tayo na baliwala lang sa ating puso. Ipasok natin sa ating puso. Damdamin natin, no? Yung salita ng Diyos. So gagaya na nag-comment kung ano ang purpose ng simbahan. So hindi naman masama ang simbahan, no? Diyan tayo pumapasok, diyan tayo nakakarinig ng salita ng Diyos. So isa puso natin yan, no? So ingat lang tayo kasi alam ko sa panahon ngayon ginagamit po ang Diyos, no? Para lang sa kanilang sariling gusto. So malalaman natin yan, no? Basta tawagin, wala ka ng ibang tatawagin. Sentro, isa lang, Diyos lang. Yun lang talaga. Yun lang ang sikreto dyan. Wala ka ng ibang tawagin pa na iba. Kung maghahanap ka sa ating Panginoon, hindi yan mahanap sa simbahan. Dito yan makikita sa puso natin. Dapat seryoso tayo sa ating Panginoon. Huwag natin sayangin ang panahon. So ngayon balikan natin yan. Gising na yan, So kahit anong gawin niya, hindi yun makatakas. So balikan natin kasi gising na ito. Ngayon ganun pa rin yung kanyang pero gising na yan. Kasi 5 minutes lang yung binigay ko sa kanya. So ngayon gusto kitang kausapin ulit, kasi kung ayaw mo talaga ay babalik kita sa impyerno, pero babalik ka doon na wala ka ng buhay. Ulitin ko, ano ang utos ni Lucifer sa inyo dito sa mundo? Harangan ka. Harangan ako, ano pa? At yun. Ano, patayin niyo ang mga buting tao? Ang pino ko ng mga vlogger. So, paano na yan? Wala ka nang magagawa ngayon. Alam ko may kasama ka, pero kahit andito sila, wala silang magagawa kasi andito ako, Ha? Nasa naman ka ron? Sige, pagbigyan mo na kita ng konting oras ka. Kasi kaya nakatulog ka lang kanina, Pagbigyan mo kita ng konting oras. Alam ko naman na kung gusto nyo magbago,
pwede kayo magbago eh. Lalo na ngayon, andito ka sa mundo ng mga tao. Pero, siyempre, alam ko rin, natakot kayo kay Lucifer. Nasasama kayo sa akin. So, anong mas pipiliin mo? Yung kabutihan o yung kasamaan? Kasamaan. Wala talaga akong magagawa sa'yo. Ayan, napakataas ng pasensya namin. Alam niyo yan, nakasamaan ha. Alam niyo yan. Yung pasensya namin. Napakahaba talaga. Pero, grabe naman yung ano nga. Kahit anong gawin mo, wala ka na magagawa eh. Nakagapos ka sa ilalim ng kapangyarihan ko. Wala akong mga lumukulukan. Deh. Alam ko, sa isip nyo, alam nyo na malakas kayo. Pero pag kami yung labanan ninyo, noon pa yan panahon, wala ka na kayong laban sa amin. Pagbibigyan mo kita ng isang oras, hindi mo na kasatapusin dyan, gumala-gala ka dyan, pero hindi ka naman makalakad. Kahit na ano ka pa dyan sa mga paa mo, hindi ka makakalayo. Deh. Saman, sakit jud. Sinubo na naman kuhan. Pasalamat niya, mataas yung mahaba yung pasensya ko. So ano na, hinihintay ko ang desisyon mo. Kung sasama ka sa akin o hindi. Kung gusto mo bagong buhay o hindi. Bahala ka ng buhanga ka. Sige, magsalita ka kung anong gusto mo. Anong gusto mong sabihin sa akin. Katulong po sila Jigo. Kasi kuman nila. Ang banamot mo. Yung pinuno ng mga kulto. Yung bumaril kay Jigo, kasamahan niyo yun. Alam ko. Pangina. Alam ko na kasamahan niyo yun. Kasi ang lahat ng gumagawa ng kasamaan dito sa mundo ay mga kasamahan niyo talaga. Ano, hindi ka makagalaw? Ay, sunog po, pangina. Para kang sinunog. Alam mo, mataas na ang oras ko sa'yo ba? Mataas na talaga ang oras ko sa'yo. Saon. Bibig ko mo ba mong nawaa ka? Hindi ka talaga sasama sa akin. Hindi ka talaga ang bagong buhay. Pero alam ko naman na wala ka talagang pag-asa ang bagong buhay ka kasi tauhan ka ng Lucifer eh. Pero huwag kang mag-alala. Wawakasan ko na ang buhay mo maya-maya. Tingnan mo sa akin. Ihahati kita sa impyerno. Ibabalik kita kung saan ka galing. Ang problema lang, wala ka ng buhay. Gusto mo ba yan? Bahala ka niya. Bahala mo matay kung buhanga ka. Sige. Pero sa ngayon, pabigyan mo na kita ng oras. Para alam mo naman na mataas yung pasensya namin eh. Itong gamit mo, tingnan mo itong gamit mo. Alam ko, malakas to, pero kahit malakas to, kaya ito kong hawakan. Gusto mo ba na ito yung papatay ko sa'yo? Bahala kung bisita ka. Okay. Wala akong magagawa dyan. Pero, hindi lang, bigyan mo na kita ng oras. Kasi kami, marunong kami magkatawad. Kahit na anong nagawa pang kasalanan. Alam kong labot na yung uwan. Huwag kayo labot. Bahala ka. Medyo mabigat tong itak mo. Itong mga gamit ninyo. Hindi ito basta-basta pero salamat ka. Hindi normal na tao yung nabangga mo ngayon. Kabalo ko mabalik ka sa langit. Kung mabalik ka sa langit, akyo naman si Jigo. Kung aakyat ba ko sa langit ulit, papatayin niyo si Jigo. Uy, yan ang pinakaayaw ko. Ano yung mga vlogger pang patyo na mo? So, ibig mong sabihin, pag makabalik ako sa langit, pati vlogger, ubusin nyo. Si Jigo, pati mga mabait na tao.
Oh, patingin na sila badan. Badan Junji, anak mong patin ko ng mga yawa anak. Si Badon daw tsaka si Jinji daw, kapatayin nila. Kapag makabalik ako sa langit. Pagdasal yun lang, namanghina ako dito. Bubuha mo ng mga yawa, kanya nang magampo man eh. Para makakit ako sa langit. Pero pag makaalay si Jigo sa akin, pasensya na kayo kasi hindi pa ako alis sa mundo. Pag makaalay si Jigo sa akin, sasabihin ko sa iyo yan. Kapag ka makaalay si Jigo sa akin, kasi darating talaga ang panahon, manghina ako dito. Pag makaalay siya sa akin, hindi ako alis dito. Kasi alam ko, marami ka pang kasama. Mga hulap na eh. So, alam ko naman na marami kayo. Di ba sabi mo kayo na, 50 kayo lahat. Pero kahit na marami kayo, kahit ako lang mag-isa, hindi ko kayo atrasan. Baka gusto mong ito yung ipatay ko sa'yo, ha? Bahala ka ng mga nga ka. Bahala ako? O sige, bigyan mo na kita ng oras. Sige, pagbigyan mo na kita. Itong itak mo, ito yung ipapatay ko sa'yo. Tangin na. Ngayon, pag mapatay kita, ihatid kita sa impyerno kung saan ka galing. So, medyo mahaba na talaga yung binigay kong pasensya sa'yo. Ha? Ano ka? Ngayon, ito na ang last kong tanong sa'yo. Magbago ka o hindi? Bahala ka na tingin ko magbago. Kasi pwede kitang baguhin ngayon kasi andito tayo sa mundo ng mga tao. Pero kung doon tayo sa lugar natin, wala akong magagawa doon. Pero dahil dito tayo, pwede kitang baguhin. No, gusto mo? Tingin ko magbago, buhanga ka. Hindi ka talaga magbago. So, itong itak mo, bigyan ko to ng kapangyarihan ko. Tapos, itong ipapatay ko sa'yo. Gusto mo to? Bahala ka na. So, sige, wala akong magagawa dyan. Dahil hindi ka magbago, sige, patayin kita. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Ayaw mo magbagong buhay. Kaya itong itak mo mismo ang ipapatay ko. So ngayon, mga mahal kong kapatid, mahal kong kapatid, iiwan ko muna ang camera ni Jigo dito. Medyo matagal lang ako ng konti. Aalis ako saglit. Ihahatid ko ito kung saan siya galing.
So yan mga mahal kong kapatid, pasensya kasi medyo natagalan ako sa pagbalik. So yung demonyo at pinadala dito ni Lucifer ay binalik ko kung saan siya galing, pero wala na siyang buhay. So pasensya lang talaga kasi hindi ko naasahan to na mayroon talagang hadlang sa mission ko dito sa mundo. Pero sige lang, magamit talaga yung aking kapangyarihan dito sa mundo, kasi hindi din talaga biro yung ating mga kalaban yun na nagsulputan dito sa mundo ng mga tao. Pero wala pong dapat itagalala. Ngayon, sasabihin kasi yung totoo, ramdam ko na medyo nanghina talaga ng konti itong aking kapangyarihan. Kasi pag once na makapunta ako doon sa langit, akyat ako ulit, ay matagalan pa talaga ako sa pagbalik. Pero pagbalik ko dito, malakas na ulit ako. Ngayon lang talaga andito ako sa mundo ng mga tao, ay medyo ramdam ko na yung aking panghihina. Kasi yung ating nasa lubong ngayon, isa yung demonyo, tauhan ni Lucifer. Hindi basta-basta ang kanyang lakas, kaya medyo malakas din nakapangyarihan ang aking binitawan para sa kanya. So sana para hindi ako makakyat ulit sa langit, kasi matagalan pa ako sa pagbalik dito, sana ay may makatulong kay Jigo para maalayan ulit ako at para maging doble yung may balik sa akin na kapangyarihan. Alam nyo kasi mga mahal kong kapatid, yung mabait na kulto at kami ay walang ipinagkaiba. At wala ding pinagkaiba yung kultong masama doon sa mga tauhan ni Lucifer. Walang pinagkaiba din sila. So alam ko, marami pa akong dapat harapin na problema, napakadelikado, pero dahil kasama natin ang kabutihan, ay hindi ko titigil hanggat hindi natin sila maubos dito. Ganun talaga, dapat ko itong harapin. Basta tulungan niyo lang din ako, si Jigo, na makapag-aalay siya para sa akin ng kambing, para hindi ako lubos talaga na manghina. At alam ko pag makaalay si Jigo, doble talaga yung balik na kapangyarihan ko. Oo, may balik ko naman kaagad yung kapangyarihan ko kapag kaakyat ako ulit sa taas. So ang hindi ko lang talaga matanggap na baka marami nang paslang, mabihag itong mga tauhan ni Lucifer, kasi nung sabi ng ating napatay ngayon ay 50 daw sila lahat na pinadala dito sa mundo para maghasik ng lagim. So paano na yun? Ay, mahigit isang buwan pa ako makabalik ulit dito kapag ako ay naka-akyat doon sa taas. So alam ko marami na mangyayari na kasamaan, kaya imbes na akyat ako doon, mas piliin ko na lang na mag-alay si Jigo para sa akin, para kahit pa paano mapigilan ko sila sa paghasik ng lagim dito sa mundo. So hindi talaga biro yun na mission itong, kasi wala akong magawa din, kasi utos ito na nasa taas, at nagkataon talaga na si Jigo yung nangailangan ng tulong. So ako yung guardian angel ni Jigo, so hindi ako papayag na mangyari din kay Jigo. So basta ito lang talaga ang hiling ko sa inyo, kasi matagalan pa ako doon sa pag-akyat. Sa pagbalik matagalan pa ako. So kailangan ko lang talaga ng kunting tulong ninyo para makapag-alay si Jigo ng kambing para sa akin. Kasi ngayon ramdam ko na yung panghihina ko, pero kaya pa naman makipag salubungan ng pwersa, kaya pa.
Pero sana naman ay hindi na umabot sa panghihina talaga itong aking kamangyarihan ngayon. So itong mga uwak na ito, alam ko mga spy ito ni Supremo. So, gusto ko rin makaharapin sa Supremo, si Ligaya. Gusto ko yan silang harapin. Pero dahil nagsilabasan nyo ng mga demonyo, sabihin ko sa inyo, kung malakas si Supremo, malakas si Ligaya, mas malakas ito. Itong mga tauhan ni Lucifer na nagpunta dito ngayon. Baliwala yung lakas nila Supremo sa mga nakalaban ko ngayon. So kung tingnan niyo, parang mahina lang sila kasi nga hindi rin biro, no? Hindi rin basta-basta yung lakas natin. Pero hindi nyo lang nakikita yung aking binitawan kanina na kapangyarihan ay napakalakas noon. No, ginapos ko siya ng walang kirap-hirap. So ngayon ramdam ko talaga na nanghina ako ng konti. Kasi kung mga vlogger lang ang umatake doon sa ating napatay ngayon, wala talagang pag-asa na manalo sila. Kahit ilan pang vlogger lahat, no? Walang mangyayari. Mauubos lang lahat. Kaya ngayon kailangan kong hanapin ang mga kasamahan ba nito. Kasi delikado talaga pag ito ay nakasugupa ng mga vlogger o mga normal na tao na naghanap buhay lang. Kailangan ko silang pigilan kung ano yung kanilang mga plano. Alam ko kasamaan lahat yung kanilang gagawin. Wala silang gagawin na kabutihan. Kasi nga mga tauhan to ni Lucifer. Napakalakas ng aking binitawan, lalo na yung pag-alis namin, yung bigla kami nawala. Hindi basta-basta kapangyarihan yan kasi inahatid ko siya kung saan siya galing. Inahatid ko siya na wala ng buhay. Ginawa ko na ang lahat, pasensya lahat, wala pa rin. Kaya wala tayong ibang gagawin kundi ang tapusin siya, kasi syempre ayaw natin na makapahamak pa siya ng ibang tao. Hanapin natin yung iba. Minibago lang talaga ako, no, sa mundo ng mga tao. Pero kahit ganun pa man ay patuloy tayo sa ating mabuting hangarin. So ngayon siguro kailangan ko muna mapahinga ng konti at kailangan ko muna patuloy itong video ni Jigo, no? So gaya na aking sabi, kahit wala ito sa langit, wala ito, no, mga klaseng gamit na ito, mga motor, wala lahat yan. Pero alam namin kung paano ito gamitin, kasi alam niyo naman nasa amin lang lahat, no? Kami ang nagbigay ng plano, no? Kami ang nagbigay ng plano sa isang tao na gawin itong mga gamit na ito. So kahit ano pa klase ang meron sa mundo, alam namin kung paano i-handle ng tama, no? Basta wag lang gamitin sa anumang kalukuhan itong mga gamit na ito. Kailangan ingatan kasi ang Diyos din, ang ating Diyos Ama ang nagplano nito para yung mga tao hindi may harapan, no? Kung mayroong gustong tawagan, ganon. Kasi nung unang panahon wala talaga, no? Wala pa mga gamit na ganito. Kung may gusto kong ipaabot na sulat, ang gamit noon panahon ay yung ano pa ng manok, no, yun ang isusulat. So ngayon meron na, kahit nandito lang tayo, meron tayong gustong iparating sa ibang lugar, no? So malaking tulong ito, gamitin natin sa kabutihan, huwag sa kasamaan. So i-off ko lang muna tong video ni Jigo, magpahinga muna ako ng konti kasi malakas talaga yung aking nabitawan na rasyon kanina doon sa pag-alis namin. So hanggang dito lang muna yung video ni Jigo.